Wow, ang dami-dami natin. Hindi na tayo magkasya sa tahanan ni Maria. Akala ko ay hindi ako makaabot ng ating Misa Novena. Nanggaling po ako sa ating diocese dahil tinawagan po tayo ng ating obispo na kailangan pong umattend tayo ng pagpupulong nagsimula ng 3:00 ng hapon. Dahil itatatag sa ating diocese ang bagong ministry. At ang ministry ito ay tinatawag na Access to the Legal Assistance Ministry. Ito ay bunga ng nangyari noong mga nakaraang buwan na kung saan ang tatay ng isang sakristan na namatay ng leptospirosis ay naikulong. Isang mahirap na pamilya, subalit sa pamagitan ng pagtulong at paggabay ng ating diocese ay nabigyan muli sila ng pag-asa sa gitna ng kamatayan ng kanilang panganay na anak. Third year college na, siyang panganay sa 6 na magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay aktibo sa ating simbahan. 2 silang magkakapatid na sakristan at ang 2 pa nilang kapatid ay miyembro ng choir ng kanilang mission station. Ang ministring ito, ang layuning ito ay upang tulungan ang mga mahihirap na magkaroon ng legal assistance ng libre. So ang ating diocese ay mangalap ng pundo para sa administratibong pangangailangan ng ministrong ito upang ang mga voluntaryo at nagbigay ng kanilang panahon at sariling mga abogado ay tutulong sa mga mahihirap. Lalong-lalo na ang mga mahihirap na nasa BEC, sa mission station at nasa laylayan. Wow! Bagong muling pag-asa para sa mga mahihirap. Meron na tayo uling mapupuntahan upang tumulong sa atin kapag tayo ay nangangailangan sa mga legal na bagay at aspeto ng ating buhay. Tuwang-tuwa ang ating mahal na obispo dahil yung mga umattend na mag-volunteer ay puro mga batang abogado. Mga batang abogado. Wala kaming nakita na mga abogado doon na nag-volunteer na nag-iedad ng 50 pataas. Yung mga abogado na nag-volunteer doon na maging ating kasama at katulong sa paglilingkod sa mga nasalaylayan ay mga 40 below. Yung iba ay mga nag-aaral pa. Akala ni Bishop, iilan lang ang a-attend. Sus, kahit sa online, ang dami-dami nilang umattend. Nais nilang makibahagi at maialay ang kanilang buhay upang ang mga mahihirap ay kanilang paglilingkuran. Sabi ni Bishop sa kanila, dahil sa inyong pag-alay ng inyong sarili, mayroong pag-asa ang ating bansang Pilipinas. Mga minamahal na kapatid, natapos kami almost 5:45 na. Papasundo sana ako ng sasakyan. Sabi ko, sobrang traffic sa Balintawak. Kapag sinundo nila ako, talagang malilate. Pasundo sana ako kay Kuya Melchor. Hindi nasagot ni Vani ang aking text. Habang doon ay nagmi-meeting, ang aking isip ay narito. Sabi ko, i-download ko ang Angkas apps sa aking cellphone. Nag-angkas po ako. Sanay naman akong sumakay ng motor. Dito kami dumaan sa Araneta. 6 o'clock, nandyan na ako sa MS. Mga 15 minutes lang ang aming travel mula sa cathedral papunta ng bahay. At pasalamat ako sa Diyos na hindi ako na-late sa ating novena. Unang novena natin para sa ating minamahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Na sa maraming beses sa ating buhay, siya ay nagbigay ng pag-asa. Malaki ang utang na loob natin sa Kanya. At tayo ay naririto upang tanawin ang utang na loob na iyon. Ang utang na loob ay hindi mababayaran, kundi ito ay tinatanaw. Bakit? Dapat nating tanawin ang ating utang na loob sa ating mahal na ina. Tingnan nyo yung i-video natin kung bakit kailangan nating
magpasalamat at tanawin ang ating utang na loob kay Our Lady of the Sacred Heart. Siya ay nagbigay sa atin ng pag-asa. Yan po ang nangyari sa ating lugar na ito 3 years ago. Yan po ang itsura nitong lugar na ito. At ito na po ang kanyang mukha. At walang ibang tumulong sa atin, kundi si Our Lady of the Sacred Heart, ang hope of the hopeless. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Wow, pag maalaala ko yun, kung minsan hindi ko talaga mapigilan umiyak. Kasi alam na alam ko, kahit matapos ang aking term, kung sa pamamagitan lamang ng ating pagkakaisa at pagtutulungan, hindi po natin kaya. Wala po tayong ibang nilapitan, wala po tayong ibang hiningian ng tulong, kundi ang ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart. At sa ating pagnunovena sa araw na ito, tayo ay pinaalalahanan na siya ay isa sa ating mga huwaran at modelo sa ating buhay. She is one of our models in our day-to-day life. Isa siya sa mga huwaran, modelo ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Marami siyang mga magagandang katangian na ipinapahayag sa atin. At sabi ng ating tema, siya ay tapat na alagad, tagapangalaga ng puso ni Jesus. Siyang tagapangalaga ng puso ni Jesus. Sino ang tagapangalaga ng ating mga puso? Sino yung nag-aalaga ng puso mo? Si galit, si inggit, si sama ng loob, si paghihigante? Hindi ganun mangalaga ng puso ang mahal na Berhen. Dahil kapag mangalaga ng puso ang mahal na Berhen, ang inaalagaan niyang puso ay puso na punong-puno ng pagmamahal, kababaang loob at pagpapatawad. Kapag ang mahal na Berhen, ang Our Lady of the Sacred Heart, ay nangangalaga ang ating mga puso, ang pusong iyan ay puno ng pagpapatawad, kababaang loob at pagmamahal. Dahil kapag titingnan natin ang kanyang imahen, wala siyang ibang itinuturo, kundi ang puso ni Jesus. At si Jesus ay walang ibang itinuturo, kundi ang kanyang sariling puso. At kapag pinag-usapan natin ang puso, tayo ay inaanyayahan na sana tayo ay marunong umibig, marunong magmahal. Mga minamahal na kapatid, sa gitna ng magulong mundo at sa ating pagnonovena, sa pagpaparangal natin sa ating mahal na ina, sana hayaan nating aalagaan ng mahal na Berhen ang ating mga puso. Let Mama Mary take good care of our hearts. Huwag mong hayaan na ang iba ang siyang mga laga ng iyong puso, kundi ang tanging ating mahal na ina. Nang sa ganon, ang pusong ito ay marunong magmahal, marunong magpakumbaba, at marunong magpatawad. Hayaan nating alagaan ng mahal na ina ang ating mga puso upang katulad niya ay marunong tayong umibig, marunong magpatawad, at marunong magpakumbaba. Nang sa ganon ay maging makahulugan ang ating pagpapasalamat at pagpaparangal sa Kanya. Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ipanalangin mo kami. Amen.